Sa taas nila, abot tanaw ang isang paraiso. Sa haba ng kanilang binti, walang distansyang hindi kayang lakbayin. Pero ang kakayahan nilang makapaglakbay ng malayo, limitado. May ilan nga na hindi na nakakabalik ng buhay. Pakay kong alamin ang misteryo sa likod ng mga giraffe na nawawala. Kaya tumungo ako sa isang itinuturing na huling isla ng mga dambuhala, ang Kalawit. Isang tower of giraffes ang naabutan kong abala sa pagkain ng dahon gamit ang mahaba nitong leeg. Maging ang mga nalaglag na sanga, di nila pinalampas. Ang isang ito, kailangan niyang bumaba ng husto at ibuka ang kanyang paa para makuha ito. Kaya nilang kumain ng mahigit 40 kilo ng dahon kada araw. Mukha man silang malaya, ang kanilang pagkain kailangan pang hanapin. Lalo na't kakaunti na ito. Sa lugar kung saan dayuhan silang may tuturing, sa isla ng Kalawit. Ang mga giraffe sa Kalawit Safari Park mula pa sa Africa. Lulan ng isang barko, dinala sa Pilipinas ang mahigit 100 hayop noong 1977. Pero ngayon, tanging mga apo na lang ng zebra at giraffe ang natitirang buhay sa kanila. Sa walang hanggang paghahanap nila ng pagkain, ang ilan sa kanila napapadpad sa teritoryong off-limits sa mga giraffe. Nandito tayo sa Sitio Dayungdong and dito daw yung mga giraffes dito nagpupunta. Parang ngayon lang ako nakarinig ng giraffe na pupunta ng dalampasigan, ano? Isa si Tatay Onofre sa mga katutubong Tagbanwa na pinaalis noon para bigyan daan ang pagdating ng mga hayop mula Africa. 1986 nang simula silang bumalik sa isla at taong 2010 nang tuluyan na nasa kanila ibinalik ang kanilang lupain. Isang tagumpay para sa kanilang karapatan bilang katutubo. Simula sir na magbalik kami dito, mga 30 taon na. 30 taon. Yan. Ano ito? Yan nga ang bakas niya. Definitely hindi yan baka, hindi yan kalabaw kasi ang laki, oh. Giraffe yan. Kita nyo, oh, yung kamay ko, kasyang-kasya. Pakay ng mga giraffe puntahan ang aroma, isang uri ng shrub at matinik na halaman. Itong aroma, isa yan sa paborito niyang kainin? Oo, pagkain niya. Ang tinik-tinik niyan, baliwala sa kanya yan? Baliwala yan. Pag iniikutan ito ng dila niya, tapos ganyan niya. Sa layo ng naikutan ng mga giraffe, may ilan na nakakarating na mismo sa komunidad. Sa tangkad nila, wa-epek, maging ang mga bakod. Ito pagpasok nila ito nasira. Ito may dugo, oh. May dugo ba yan? Baka may sugat ang nakakakuha niyan. Ang may sugat dito sa dito. So baka bago pa ito, magaspang ito eh, oh. Pag gumaganon yung tali na ito, kung may sugat daw sa balugbog yung giraffe, kakaskas, matatanggal yung scab niya. Sa pag-iikot ng mga giraffe, pati ang mga tanim ng residente na mangga at saging kinakain din nila. 7.5 na lang natirang saging kinain ng giraffe. Grabe, hindi niya nakilang panungkit, no? Ang tanim na palay ni Tatay Onofre, damay din sa pagdaan ng mga giraffe. Ang giraffe sana yan sa matigas na tapakan eh, pero itong palayan, putik to eh, hindi ba nababaon yan dyan? Hindi kasi ito parang mabuhangin siya, hindi ganong maputik. Ang mga residente halos walang magawa sa tuwing binibisita sila ng mga giraffe.
Kung sinaktan pa namin yan, sa tagal namin, di, sana yan, ubos na. Sa 30 taon sobra na kami dito. Kung sinaktan namin yan, mayroon pang maiwan. Iilan lang yan. Ang mga residente matyagang binabantayan na lang ang kanilang mga pananim hanggang umalis ang giraffe. 3 beses kada linggo raw sila kadalasang nagtatagpo. Sa gitna ng masukal na gubat, susubukan naming hanapin ang giraffe na salarin sa tanim ni Tatay Onofre. Nagpalipad kami ng drone sa pinakamataas na burol. Ano kaya yan? Una naming namataan ang mga zebra na nanginginain ng damo. So, kung kita natin yung zebra, hindi malayong makita natin yung giraffe. Oo. Yung giraffe, kulay lupa. Yun! Giraffe! Oh my God! Uy! Tumingin! Isang dambuhalang lalaki o bull na reticulated giraffe. Yan, no? Yung kulay. Grabe, oh. It's a bull. And, amazing, you know? May tinitignan siya dito. Nakikilala mo ba yung giraffe na yan? Isa ba yan sa mga bumibisita sa mga taniman nyo o iba yan? Yan. Ang isa na yan. Siya yan. Parang aligaga siya, oh. Ang ganda naman ang kulay niya. Napansin ng giraffe ang aming presensya. Kaya nagtago ito sa puno at kalahati lang ng kanyang katawan ang nakasilip. Tila sinusukat ang bawat galaw namin. Hanggang sa tumakbo ito palayo. Sinundan namin ang giraffe. Maya-maya pa, nakabuntot na sa kanya ang 2 zebra. Sa Africa, makikita rin na palaging magkasama ang 2 species na ito. Ang tawag dito ay mixed species effect, isang alyansa na nabuo sa pagitan ng 2 uri ng hayop para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Giraffe ang nagsisilbing watchtower at intel naman ang mga zebra. Sa oras na maging aligaga at tumakbo ang giraffe, alam nilang may paparating na panganib. 12 sa mga giraffe sa Kalawit Safari Park, sanay sa mga turista. Sa katunayan, may pangalan pa ang mga ito at kabisado ito ng animal keeper na si Hilario. Parang pag tinignan ko, pare-pareho lang itsura eh. Ano ba yung difference? Kumbaga sa ano po, familiar na sa akin ang mga lahat ng mga katawan nila, yung mukha nila, familiar sa akin kahit nakatalikod sila. Parang mukha ng Oo, tao parang pag mukha, nakita mo rin. oo. Ang early bird sa lahat, si Jim, ang alpha male giraffe. Siya ang hari sa mata ng mga giraffe. Isa sa mga Pinakamatanda pinakamatanda po. Yan yung walang makapalag dyan na, na bull, ano? Halos hindi naman mawalay sa isa't isa ang mag-inang sina Alfaro at Amore. Si Alfaro, kilala bilang pinakamabait na giraffe ng safari. Siya rin ang pinakapaborito ni Hilario. Ito kasi si Alfaro, kaya nasabi kong mabait kasi ito dito na rin lumaki mula pagkabata. Yung ipinanganak siya kasi malapit lang pinanganak ng nanay niya dito eh. Nahawakan siya. Kasama niya ang mag-iisang buwan pa lang na supling na si Amore. Palakad-lakad at paikot-ikot ito. Hanggang sa dahang-dahang lumapit sa amin si Amore. Hello! You're so cute, ha? Alfaro, you're a good girl, ha? You're a good mother. Agad na nilapitan ni Alfaro ang kanyang anak. Sinigurong walang banta ng panganib mula sa amin. Sina SMP at Miller naman
mukhang naglalambingan. Kahit may mga bisita, walang awat sa trip nila. Nagpapakiramdaman. Hanggang sa naghahampasan na sila ng kanilang ulo at leeg. Ang tawag dito ay necking. Ganito mag-away ang mga giraffe. Ang mahabang leeg ang nagsisilbi nilang armas. Pero ayon sa animal keeper na si Hilario, nagpa-practice lang daw ang dalawang ito. Dahil isa sa kanila ang pwedeng humamon kay Jim para sunod na maging leader. Pagtalikod ng dalawang giraffe, napansin kong may malaking sugat sa puwet ang isang mas matangkad. Kaya isa si Miller sa ipapasuri ni Hilario sa akin. Mayroong lumaban ng matindi dyan kay Miller, pag natamaan yung puwet, Takbo na. tatakbo ko. Regular na may nagsusuring veterinaryo sa mga hayop ng safari. Pero dahil sa laki at namamagang sugat ni Miller, kailangan na siyang matignan. Pwedeng itong lumala at kumalat ang impeksyon at tuluyang manghina si Miller. Kaya nagkasaagad kami ng medical mission kasama ang Provincial Veterinary Office ng Palawan para sa mga giraffe. Dahil higante ang mga pasyente namin, hindi namin sila basta-basta mahahawakan. Kaya naghanda ang mga animal keeper ng chute kung saan papapasukin ang mga giraffe para maiwasang masaktan ang parehong tao at giraffe. Naipit ka ko. Unang pumasok si Alfaro. Huwag niyong bubuksan ha. Oo, huwag mo na. Nilagyan namin siya ng pantakip sa ulo para mabawasan ang kanyang stress, lalo na't maraming taong nakapaligid sa kanya. Binigyan ko muna siya ng pampakalma. Habang sinusuri, pinapakain ng zookeeper si Alfaro. Mabilis namin siyang nakunan ng dugo at nabigyan ng vitamins. Ang susunod kong pasyente, may 15 talampakan, lalaking giraffe, at may malaking sugat sa kanyang puwetan. Siya si Miller. Pamilyar ang kanyang sugat. Hanggang sa pinakita ko kay Kuya Hilario ang nakuhanan naming giraffe sa komunidad. At kumpirmadong siya nga. Ang giraffe na yan po ay walang iba kundi si Miller. Si Miller? Opo, ito po. Ayun! Tama nga si Hilario, grabe. Oh, so, pag pupunta si Miller dyan, mga ilang araw na Inaabot siya ng mga 3 days hanggang 5 days. Natural sa mga giraffe ang mag-ikot at maglakad sa kanilang lugar. Lalo na sa mga lalaking giraffe tulad ni Miller, na kaya siya lumalayo sa grupo. Dahil posibleng iniiwasan niyang makakasagupa ang alpha giraffe na si Jim. Oras na para gamutin si Miller. So, i-dart ko lang ito para kumalma siya. And mas marami tayong gagawin dito, no? Maglilinis tayo ng sugat niya, collect blood, and give antibiotics. We're waiting for itong si Miller to calm down, ano? Kasi kita mo, konting hawak mo lang, nagwawala na. Dahil makapal ang kanyang balat, nahihirapan kaming turukan ng gamot si Miller. Gawa lang tayo ng isa pa. Hindi pumasok yung gamot. That's why we will have to repeat it again. Nang kumalma, kinunan namin siya agad ng dugo at ginamot ang malaking sugat. May magots na yung sugat niya. Grabe yung muscle nito, tsaka yung balat. Dito na tayo maglilinis. So, ang ginagawa ko talagang hinahawakan ko yung sugat niya. Tinatanggal ko yung mga uod, medyo mabaho na yung amoy. Ang ganitong sugat, hindi pwedeng operahan. Mahirap i-manage
ang sugat ng mga malalaking hayop. Ano? Una, hindi stretchable yung mga balat nila. Pangalawa, ang tigas ng balat nito pagka tinatahi mo yan. Ano? You're not in this type of working condition. Yung mga langaw, magpagpipiestahan yung malaking sugat na yan. Kaya hindi ideal na operahan to. So, management na lang talaga ang gagawin natin dito. Reverse na natin. Success! It went very smoothly thanks to the docs from the provincial vet. Yung mga taga-Kalawit, grabe yung tiyaga nila. Ang mga nakuhang dugo, isinalang namin sa blood machine. Ang resulta, So ito na yung kay Alfaro, still within normal range. Miller, liver niya is normal. Kidney niya is also normal. pero hindi pa tapos ang misyon ng aming team dito. Dahil may isang giraffe na matagal nang di nakakauwi sa safari. Si Rave. Oktubre pa noong huling nakita si Rave sa masukal na bakawan. Sinamahan ako ni Jesus, isang residente ng Kalawit. Itinuro niya sa akin kung saan niya nakita si Rave. Dok, ayun po yung giraffe. Hanggang sa nagpakita na siya sa amin. Pero Oh my God, kalansay na pala. From this distance, makikita mo ang lalaki ng mga buto. Ayun oh, namumuti na yung mga buto. Wala nang laman, wala na ring amoy. 5 buwan nang patay ang giraffe. Ang ibang buto, nakalubog pa pala sa putik. So kung ganyan, dito nahulog yung katawan niya. Palagay ko dapat madala natin ito sa safari. Ayon kay Jesus, pupunta raw si Rave dito para maghanap ng makakain. Disgrasya po yan. Pumasok po ang paaya tayo dyan sa ano. Malalim. Malalim po yan. Oh, wow. Tapos dito na siya nag-struggle. Dahil burak ang ilalim ng tubig, posibleng nahirapan na siyang makaalis. Posible ring natumba at tumama ang ulo sa batuhan. Pero ngayon, makakauwi na siya. Inipon namin ang lahat ng buto ni Rave. Ibabalik natin ito. Isasakay natin sa bangka. Tapos ibabalik namin. Huwag tayo mag-iiwan ng kahit anong maliit na pirasong buto. Pagdating sa safari, Look, si Rave. Thank you very much. Ito bahay niya. Oh, so to give respect to Rave, sinoli namin sa inyo. Thank you, Doc. Yung initiatives niyo, malaking bagay sa amin yun. Kaya kung malayo nga yung kanilang yung kinamatayan nila, doon na lang yun. Ito naman, hindi naman ito na bury, hindi naman ito na, kasi nandun sila sa Marcy area, saka wala na nag-initiate na gawan pa ng burial. sinubukan naming buuin si Rave. Baka later on, magamit ito sa mga estudyante, ng mga vet students, mga biologists. Ito yung pinakamasakit na nangyari sa Kirib dahil nga sa yun nga namatay siya na hindi namin masyadong nasubaybayan. Siyempre nagpapasalamat kami dahil ito naiuwi na dito. Biro ang pangalagaan ang isang isla na tirahan ng mga higante at dayong hayop. Pero dito sa Kalawit Safari Park, patunay ito ng ating pagmamalasakit. Napapatunayan na sa kabila ng pagkakaiba, kaya nating magtulungan para mapangalagaan ang mga hayop na ito.
Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.